Ginaaghat ko kamo nga magkauro sa kita pamati kini nga programa Pamalandong. Usa ka programa nga nagpupukaw nga nagaaghat haaton han pagpamalandong han mga pulong han Dios. Mga pulong nga naghahatag haaton hin kinabuhi ngan paglaom. Mga pulong han Dios nga naghahatag hin kalamrag ngan kasulbaran han aton mga Hari sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungkusa mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Mahawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungkusa mo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Maupay nga aga mga kasangkayan, salamat han Dios. Bag-o naliwat nga adlaw, bag-o nga kusog, bag-o nga kinabuhi nga ginhataghan Dios. San kada usa kumusta sangkay igsoon ni galabugto? Kumusta kaya nang nga aga? Kumusta nimo kinabuhi? Gising-gising na, coffee na. It's Saturday nga adlaw. Usa ini ka adlaw na liwat nga gihatag ang Ginoo nga regaluhan aton kinabuhi. So kada adlaw dapat naton ideklara nga usa na liwat ka adlaw nga mainusuwagon. Usa ka adlaw nga mabinungahon. Usa ka adlaw nga punuhan grasyahan Dios kay kaupod naton pirmi ang Ginoo. Kumusta kaya ng adlaw sangkay? Kumusta naton mga kabugtuan na nagkadurudilain nga lugar nga nasasakupan hambug o sinirangan Visayas? An unom ka probensya, kumusta kamuya na nga aga? Nga mga kaigsunan sa nagkadalain nga mga lugar sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta kamo? Magandang umaga sa inyong lahat. And our friends nationwide, worldwide, how are you today? It's God's day because every day is a wonderful day. It is made by God to rejoice and to give God all the glory and honor. Kumusta sangkay igsoon? Good morning everyone. And kumusta mga nagkadrudilain nga barangay? Anato na kinabuhi yan nga aga, kumusta man? Adamo siguro mga gihuna-huna nga labahan kay Sabado, labi ng mga empleyado ha gobyerno. Adto na waray klase, waray trabaho na kay Sabado, damong gihuna-huna nga trabahoon, pero sige lang, hinay-hinay lang, trabahoon la naton it dapat naton mahihimo, kung diri makaya, ayaw pagpirita. Kaya may da pa man ibang mga adlaw nga na pagkabuwas, Domingo, unahon naton ang Ginoo, magsimba kita kaupodan aton pamilya, ikaw mismo, dalhan mo pamilyahan pagsimba, pagdayaw, karasalay doon, nagauna kitahin pagdayaw, ngan giuna naton ang Ginoo. Giuna naton ang iya mga mensahe pagpamati, pakigurusahan mga katawhan, di ba? Pagka maupay, usa mahingad to kita kay bugos nga simana, puro na lang kita trabaho, pakabuhi.
Pero ang importante, mas unahon naton ang Ginoo. So bukas kay Domingo, hatagan natong panahon ang Dios nga makapagdayaw, magsimba, magpasalamat haiya. And yan ang aga, it's Saturday. Aton ini ay padayon na naton ginadman nga prinsipyo hakinabuhi. 30 principles in life nga angayan naton na kinabuhion ngan ang kunon nga aton mabasa didahan na librohan Proverbs or Kawikaan from chapter 22, 23 and chapter 24. So ada na kita ginadman na naton na principle number 1 to number 10. Ngan yan nga aga atong padayunon and aton himang rawan kay damo hinduro ini nga mga prinsipyo nga dapat naton kinabuhion ngan sugton. Ngan kun aton ini pagahimuon nga mga prinsipyo magmainuswagon an aton kinabuhi. So aton pamalandungan and in the book of Proverbs chapter 23 aton na tikangon verse 11. Okay? Amuinin ika 11 principle o number 11 principles han kinabuhi. Ano sa ring versikulo 12 han librohan Kawikaan nasa ring dinhi. Makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Wow, pagka maupay Makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. So, anon mga prinsipyo nga ato na adman dinhi anika 11 or number 11 principle anika unsi nga prinsipyo is the power of listening. Okay, dapat mabaro kita yan pagpamati. Ang kapangyarihan ang pagpamati. Ano ba kaimportante ang pagpamati aton kinabuhi? Kaya ano nga apil inihan prinsipyo han kinabuhi? Na kung imong kitaon sangkay, kung imo pamalandungan yan nga aga, ikaw nga namamati, hinomdumi, usalat imo imim, duduhat imo talinga. Diba? Kaya nga ginalaw, kaya nga diri duduhat imim, uusalat talinga. Wow, amo ton medyo magulo sa buhay. Kung duduhat imo baba, tapos usalat imo talinga, adi pagudbot nga alimpupuro, tawaray na gud din medyo makurian gud kita. Pero ang Ginoo nagdisenyo nga usala iton imim, usala it imo baba, duduha it talinga, basi balansi it aton pagpamati, ngan makapamati kitahin maupay. Ngan diri dapat kay mas damo anyakan kay han pagpamati. Amo inin usas mga prinsipyo. So ato na pag-aadman the power of listening. Nga kung ikaw mamati ka, kung ikaw wawaydungan, gintututduan, mabagot imo kinabuhi. Tun kay damon mga tao nga pag ginyayak na nangani, ginpalapos latpi kas talinga, ginkakarawat hapi ka, so labay hatuo, diba? Pero ang dapat ay makinig. Ito ba tinatawag naton nga diri la kutob nga namamati, kundi attentive, diba? Ito talagang sincero ka. Ngan diri la kay sincero ka nga namamati, kundiri imo iniginhatagan hin importansya ngan inin imo ginbabat na babatian imo ini pagkinabuhion. So amo inin usa sa mga prinsipyo nga dapat maintindihan naton. Tun kay ang James chapter 1 verse 19 to 20 nagapahinumdum liwat haaton nasring an verse 19 to 20 in the book of James. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Now, imo makita inyo nga ang usa sa mga waydong aton kinabuhi nga dapat maging alisto kita. We are able to listen carefully. Nga dapat maging sincero kita han
pagpamati. Ano ba ini ka-importante dun pagpamati? Tungod kay hadida nga ikaw mamati, may da ka nababaruan. Mas damo ka nababaruan, hadida nga ikaw na mamati, kay han ikaw it nagniniyakan. Diba? Labi na good kung ikaw ginatututduan, gingigiyahan. May mga tao kasi, parang kamun usala ka simpleng bagay, mabaruan ni mo ang tao nga dirihiya, anda magpatutdo, tungod kay diri ini na mamati. Pag ang usa ka tawo diri nga ni andam pagpamati, so diri gud diha karuyag nga mabaro. Pero itawo nga attentive, itong tawo nga sincero nga andam pagpamati, ito nga tawo andam hiya nga mabarungan makorek an iya kinabuhi. So amo inin usa sa mga prinsipyo. So ano na aton gikinahanglan? Amo ang pagpamati. So ito na, yan ang namamati nga mga kabugtuan na no, sugad ka importante ni Nadiha Radio nga permi ko kita namamati nanumdum ako hauna no nga good tip pa kami and radio talagang dapat gud ibubutang namon harani namon talinga kay base gud kami makabati it mga drama it mga salit importante nga nagpasalamat kita nga kahuna ko tubtub lang ako nga namamati ha radio iyan na ngayon kita na it nagniniyakan din hiya kahanginan. So salamat ini nga pribilehiyo nga na maram baka mo usaliwat ini ka testimony han akon life nga tungod kay namamati ako han usa ka sagdon han usa ka tawo na siringhiya maabot it panahon hinya pa nga ideklara nga magkaada kahin radio program and maaramang ka mo diri harumamay tada ha radio pero salamat ang Ginoo kay namamati ako ha iya mga waydong namamati ako niya ginyayakan. So sugad ka importante ito na gahumhan pagpamati. So ikaw yan na ikaw kun usa ka kaanak gingigiyahang ka gintutdoang ka ginkorek ka imo nanay pamati. Tun kay nasring makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Wow. So, didagog kita makabaro, ma-learn kita hin mga leksyon ha kinabuhi, hadida nga kita andam pagpamati. For example, may mga bagay nga nag-aaway ka mo, mag-asawa, aram ka mo pinakamahupay da pamati ila, iti gininiyakan, ayaw la pagbulos pagyakan, kay imo maintindihan. Gusto ka mabaruhan, kasing-kasinghan tao, pamati. Pero kung ikaw pirmi nagniniyakan, diri ni mo naiintindihan minsan kay ikaw nga nagyayakan, damon mga panahon nga di mo naiintindihan iti mo ginyayakan, di ba? So, and number 12 nga principle. So amo iton ika-11. Number 11 principle, the power of listening. Dapat mabaro kitahan pagpamati tungod kay importante ito kaupay. Kay gidisenyo kitahang Ginoo nga usala it baba duduha it talinga basi mas damo it panahon naton ang pagpamati kay han paggiyakan. In principle number 12 in Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 anon sa ring dinhi. Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa inyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikakamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Wow, kaya nga apil ini, and how to discipline our children, or we should know how to discipline our children, knows how to discipline your children or our children. Kinahanglan mabaro kita pagdisiplina. Kaya nga ginapil ini nga prinsipyo number 12. Ang pagdisiplina ha pamilya or han aton mga anak. Tungod kay ang Ginoo nagdisenyohin usa ka pamilya. Kung ang usa ka pamilya may anak, may mga apo, usa ito ya ka pamilya anungan ini kun diri naton madisiplina maging iba it kinabuhi so anong klasing pamilya. Na hinumdam naton nga ang aton pamilya is the basic units of our society. Ang kraigsigno na naton pamilya amon pinakaguti nga hugpo or grupo han sosyudad. For example, an usa ka bungto an pinakasuok o pinakaguti dida nga nagbuo hini nga mao nga bungto amo ang kada pamilya.
ang usa ka pamilya nahimo nga barangay, ang usa ka barangay nahimo nga bungto, ang usa ka bungto nahimo hiya nga probensya, nga nang sa kaprobensya nahimo nga region, nga nang sa karehiyon nahimo hiya nga nasod. So imo makita dinhi nga importante ang pagdisiplina. Tun kay kun diri naton madisiplina taton mga anak, anong klasing pamilya, anong klasing sosyudad may ada kita. So kung imong makita naton nasod kay ano nga sugad kakuri idisiplina ang mga katawhan, ang mga Pilipino tungod kay kuri kita nga nagkaproblema kita pagdisiplina mismo nagtitikang dina haton pamilya, diba? Naton mga anak kay ano nga diri kita maaram pagsunodhan trapiko, kay ano nga diri kita maaram pag dispose sa naton mga basura tungod kay waray naton tutdui mismo naton mga anak paano magdisiplina or pagdisiplina or pagsunodhan maupay nga kinabuhi. Ngan, kaya ano nga sugad it aton na kinabuhi, waray respeto. Tungod kay diri naton gintutuddo ini, ngan waray naton madisiplina. Tungod kay normal hataw may da pagka sarawayon talaga. Ayaw pag-expectar nga masiring ka, ay kay born again man tatay. O born again mo tatay ito. Insan pa mga ni masiring, anak man unta iton pastor, kaya ano nga sugad it kinabuhi. Itoon kay ang tao, ginanak ito hira, diri righteous, kundi makasasala. So nagkinahanglan talaga kita nga aton hira. Giyahan, disiplinahon, tutduan, basi mabaro hira. Tungod kay ang pagdisiplina sangkay, nagpagpakita ini nga higugmaon mo't imo mga anak. Amon saring didaha Proverbs chapter 13. Anong saringan Proverbs chapter 13 verse 24 to 25? Mapagmahal na magulang, anak ay dinisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Allah, grabe no? So, tinuod dito sangkay. Kung gusto ka nga maging maupay, higugmaon mo talaga imo anak, disiplina ra. Because in verse 25 na saring, ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. So this is the reason. Kaya ano nga nagka-problema kita, minsan tungod kay kulang kita yung pagdisiplina. Mapagmahal na magulang ang mga kag-anak nga nahigugmahan ira mga anak gindidisiplina nira. Pero kung diri nimo gindidisiplina at imo anak, waray kapag higugmaton kay gintolerate mo la. Ikaw nga namamati yan ang aga sangkay. May mga gimbubuhat ba aton mga anak nga aton gintotolerate? Tungod kay nahadlok kita, bangin anot igyayakan, nabibido, or ano. Pero sangkay kung higugmaon mo timo anak, diri mo hiya ipapahamak. Imo hiya i-correct, imo hiya tutduan. Tungod kay nasaring English, ini nga Proverbs chapter 13 verse 24. Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. So, talagang importante. Nanumdum ako anak 2 years old pala, gindidisiplina ko na ako na anak na lalaki. And one time na ako nanay, ako nugangan, nag-isog, bata pa ko no, sayang ko. Well, san upa ba na akong disiplina ko anak kong lagas na, kung dako na nga naato na haakon. So, diri maraot itpagdisiplina, diri maraot itpaglamba, may da proper ito. So, sa inis mga prinsipyo, tungod kay ang Proverbs 29 verse 17 to 18 na saring liwat, disiplinahin mo ang inyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Now, kita kung imo disiplinahon imo anak, anot madudulot, anot ihatagay mo, tagang kanyan kamurayaw ngan kalipay. Pero, verse 18, kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, wala itong kapayapaan, mapalad ang mga taong sumusunod sa turo ng Diyos. Anong prinsipyo din amo ang pagdisiplina. Tun kaya nagisgutan naton sa rin ko na kanina, kung di rin mo disiplina sa kaanak, maging problema ini sa sosyudad, ngan problema habugos nga nasod. Amo ini prinsipyo din ni sangkay. So, kumusta kaya na nga aga? Siguro mo sa rin ka, urhin ang panahon. Pastor, kaya nung iyan ko pala ini nababaruan. Diri pa urhi sangkay bugto higalay soon. Amo ini niya na ang mga panahon nga atong ginadman, may dakita pagpamalandong, base aton ini itutdo nga disiplinahon naton it aton mga anak.
Kay ang Dios may dagin mamaupay nga plano hakada usa. Bago ako magpadayon, may dako sa kaawit para hain mo yan nga. Minsan ang ligaya na hanap mo, ito'y pilit lumalayo, na tila walang puwang sa'yo, at kalungkutan ang laging kasama mo. Ngunit kung si Jesus ang kapiling mo, mga pangambay maglalaho, pagkat hawak niya ang bukas mo. Ang buhay mong walang kulay ay bibigyan niya ng buhay upang harapin mo ang mukhang liwayway. At ang kapayapaan na hanap mo, ito'y ibibigay sa'yo. At kung lungkot ang kapiling mo, galak ay ihahandog sa'yo. At ang kapayapaan na hanap mo, ito'y ibibigay sa'yo. At kung lungkot ang kapiling mo, galak ay ihandog sa'yo. At ang kapayapaan na hanap mo, ito'y ibibigay sa'yo. At kung lungkot ang kapiling mo, galak ay ihahandog sa'yo. La 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 la, la 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 la. Amen. Ungod dito sangkay anaton di kinahanglan amo ang mga pulongan Dios nga nagadasig natin. So ini nga mga prinsipyo nga atong ginadman ika-11 is the power of listening. So importante talaga nga mamati mabaro kita pagpamati kung nagyayakanan naton na mga anak, itaton sawa, kada usa din dapat mabaro kita pagpamati. Then, we should know how to discipline our children. Kumusta ni mo pamilya yan ang aagasangkay. Siguro kaya ano nga sugad itaton pamilya, resulta ito ang kakulangan hanaton pagdisiplina. Tun kay usa sa mga rason, siguro, paano ba naton disiplinahon? Masiring kita ayaw pag ininom. Inom at magdidisiplina. Ayan, ang tatay, labaw man nga parag inom. Asaring ayaw ka mo pagdroga, paano naton masaway hira? Nga ikaw mismo makusog ka nga na nigarilyo, kusog ka nga nagbibisyo, kusog ka nga na barkada, so diri mo na didisiplina sangkay. Masaring kita nga ayaw ka mo pagwaldas, ikaw mismo permikado hasugal, nakikitang ka, naguhuygo, gapos ka hini nga mga problema, salit diri naton mahimo. Salit usa ini sa mga gintutduan, pulong ang Ginoo sangkay yan nga aga. Yung usa ini sa mga prinsipyo nga kun aton inisugton, kinabuhion siring kuna kanina, maangkon naton ang mga panalangin ngan bendisyonhan kinabuhi. Ngan diri pa uri siring kuna kanina kun diri naton nahimo ini tungod kay ana aton kinabuhi sugad man kita, pero may ada pa plano, may da pa higayon nga ang Ginoo makahimo pagbag-ohan aton kinabuhi pinaagihan gahom kusog nga ihatag ang Ginoo kada usa. Ngan bisan ano pa man pinagdaanan ng imo kinabuhi, may da papaglaom. Dida kang Ginoong Hesus mismo nga kun ing imong pamilya ruba tungod kay nagkulang kita, ngan diri pa orhi nga haro kitang pasaylo daop kita ha Ginoo, ngan aton ideklara ang kinabuhi nga punohan bendisyon, ngan punohin grasya. Yan ang aga gusto ko buligang kapinagyan mga pag-ampo, ngan waray imposible dida ha Ginoo. Mag-aampo kita. Amay nga Dios nga makagarahom damo nga salamat Ginoo yan ang aga.
Salamat o Dios nga imo kami gintutduan hini nga mga prinsipyo ha kinabuhi. Tuguti Ginoo nga amon ini pagasugton basi kami magmainusuakon. Buligin amon mga kabugtuan, naghihinyap hira nga maging maupay ang kahimtang ang kada usa, ang pagsinabtanay, ang kamurayaw, kalipay, ang pag-ukoy nga ikaw asyan sentro. So yan ang nga aga nagadeklara kon imong gahom nga nanimog gugma. May mga kabugtuan kaming gapos, ang mga bisyo, sugal, alak, sigarilyo, o anuman nga kinabuhi nga naggapos sira tang-tangira nga nataging kagawasan. Wala imposible ha imo, Dios. May mga kabugtuan kami naghihinyaphin kamurayaw. Salamatan imo grasya nga nimo ibubo ang kamurayawan ira kinabuhi. May mga kabugtuan kami nagkinahanglan ning kaupayan. Salamat o Dios imo irang pagatambalon kay ikaw ang Dios nga mananambal. Wala imposible ha imo nga ininakon mga pag-ampo yan ang aga o Dios. Pinagihangaran ni Ginoong Hesus. Amen. Yan, amen. Damo nga salamat sangkay ngan ang Dios padayon nagahatag ha imuhing grasya, bendisyon an imo kinabuhi ngan ang Ginoo magahatag ha imuhing kaaram ngan giya kada adlaw. Hinumdumi buwas ako nagakumbida ha iyo kung waray kamo ginatinan nga church. Please join with us sa naton worship Papalo Christian Church, sa naton simbahan iyo makita tikadto kamo ha may gindapunan, ha may sa Lolita Subdivision, gindapunan Palo Leyte, may dadi na makita ni mga Palo Christian Church sa naton worship. Magatikang alas 8 ngadto alas 9:30, then 10:30 to 12 kada Domingo. So welcome ang kada usa nga nagatuo kami nga ang Dios magabindisyonan imo pamilya nga nan imo kinabuhi. Hangtod halunis na liwat nga higayon, ini nga yusang kay Pastor Sito Candoli. Kaupod ko dito ha technical side, di Kuya Ariel Piñalosa. Magsisering kami ha imo yan ang aga. Nga higugmaong kagunan Dios. Bugto, aada ka ba ha sitwasyon han imo kinabuhi nga nagugupong ka o nagbibiling ka hinkabatunan han imo mga pakiana ha kinabuhi o kung diri ka na maaram kung ano it imo hihimuon? Bugto, may ada hito kabatunan ngan kasulbaran han imo mga problema. Inaaghat ta ikaw ha pagpamati ini nga programa Pamalandong.